Magandang umaga mga bata! Isang pinagpalang araw! Sa panibagong araw na ito, marami tayong matutuklasan at matututunan. Excited na ba kayo? O handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Kung ako, handang-handa na. Halina kayo at simulan na natin. Sa panlimang linggo, sa pang-apat na markahan, ating aalamin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari at sitwasyon. Kaya mga bata, samahan ninyo ako sa bago nating aralin tungkol sa sanhi at bunga. Pagmasdan nga natin ang larawan. Ang sanhi ng sitwasyong ito ay dahil sa pagkakalat ng balat ng saging ni Maria kung saan-saan. Kaya ang naging bunga ng kanyang ginawa ay natapakan niya ito at siya ay nadulas. Kaya tandaan mga bata, ang mga balat ng saging o prutas o anumang gulay ay dapat nilalagay sa tamang lagayan upang sa gayon ay maiwasan ang anumang aksidente. Pagmasdan nga natin ang pangalawang larawan. Ang sanhi ng pangyayaring ito ay hindi naitali ng maayos ni Sofia ang sintas ng kanyang sapatos. Sa tingin niyo mga bata, ano kayang maaring maibunga nito? Mahusay! Ito'y maaring magbunga ng kanyang pagkatisod at maaring matapon ang dalang pagkain dahil maaari niyang matapakan ang kanyang mga sintas. Kaya kayo mga bata, bago gumala o pumunta kung saan-saan, siguraduhin nakatali ang mga sintas ng inyong sapatos upang maiwasang matisod o madapa. Mga bata, pagmasdan natin muli ang pangatlong larawan. Ang sanhi naman ng pangyayaring ito ay ang pagtalon-talon ni Jenny sa upuan o kaya'y sa sofa. Ano sa tingin nyo ang maaring maibunga nito? Sabihin nga. Magaling! Maaring magbunga ito ng kanyang pagkahulog. Kaya kayo, iwasan ang paglalaro o pagtalon-talon sa sofa upang sa gayon ay maiwasang mabagok ang ulo o mahulog. Pagmasdan naman natin ang pang-apat na larawan. Ang sanhi naman ng pangyayaring ito ay ang pakikialam at pag-inom ni Marie sa mga gamot sa mesa na naiwan ng kanyang mama. Ano kayang maaring maibunga nito mga bata? Sabihin nyo nga ang inyong palagay. Tama! Maaring magbunga ito ng pagsakit ng kanyang tiyan. Kaya kayo, tandaan, kung may naiwang mga gamot o pagkain na hindi maaring para sa inyo, huwag ninyong pakikialaman o kakainin.
sapagkat maaring sumakit ang inyong tiyan o kaya kayo ay malason din. Pagmasdan naman natin ang panlimang larawan. Ang sanhi naman ng pangyayaring ito ay ang hindi pagtingin sa kanan at kaliwa ni Princess sa daan bago tumawid. Ano kayang maaring maibunga nito, mga bata? Sabihin nyo nga. Tama, siya ay nabuntol ng kotse o sasakyan. Kaya tandaan, bago tumawid ng kalsada, kailangang tumingin sa kaliwa o kanan upang maiwasang mabangga ng anumang sasakyan. Ngayon naman, pagmasdan natin ang pang-anim na larawan. Ano kaya ang ginagawa ng magkaibigang Christina at Princess? Sabihin nyo nga. Mahusay, sila nga ay naglalaro ng tagu-taguan sa loob ng kanilang tahanan. Ang sanhi naman ng pangyayaring ito ay ang paglalaro ng tagu-taguan ng magkaibigang Christina at Princess. Ano sa palagay nyo ang magiging bunga nito? Sabihin nyo nga. Magaling! Maaring hindi sinasadyang maipit ang mga daliri ni Princess sa pintuan, lalo na't doon siya magtatago. Tandaan, mga bata, kung maglalaro, kailangang laging pag-isipan upang sa gayon ay hindi madisgrasya o maipit kung saan-saan. Ngayon naman, pagmamasdan natin ang pampitong larawan. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ni Nicole? Tama, pinaglalaruan niya ang drawer ng cabinet. Ang sanhi ng sitwasyong ito ay ang paglalaro ni Nicole sa drawer ng cabinet. Mga bata, ano kaya sa tingin ninyo ang maaring mangyari sa patuloy na paghila at pagtulak sa drawer ng cabinet? Tama, ang kanyang mga daliri sa kamay ay maaring maipit. Kaya mga bata, tandaan, huwag paglalaruan ang mga drawer ng cabinet sapagkat maari kayong maipit at maari ding masira ito. Pagmasdan naman natin ngayon ang pangwalong larawan. Ano kaya ang ginagawa ni Mika sa larawan? Mahusay, pinaglalaruan niya ang plastik o supot at nilalagay sa kanyang mukha. Ang sanhi ng pangyayaring ito ay ang paglalaro ni Mika ng plastic bag. Ano kaya sa tingin ninyo ang maaring maibunga nito? Tama! Nang maipasok ito sa kanyang buong mukha, maaari siyang mahirapang huminga. Kaya kayo, mga bata, tandaan ninyo, huwag paglalaruang ipasok ang plastic bag sa mukha sapagkat kung mahirapan kayong huminga at
mahirapan din kayong tanggalin ito. Ngayon naman, pagmasdan ninyo ang pansyam na larawan. Ano kaya ang ginagawa ni Tina sa gilid ng swimming pool? Magaling, naglalaro siya ng bola. Ang sanhi naman ng sitwasyong ito ay ang paglalaro ni Tina ng bola sa gilid ng swimming pool. Kanina pa kasi siya sinasabihan ng kanyang mama na tumigil na. Ano kaya ang magiging bunga ng kanyang pagsaway? Magaling! Maari siyang mahulog at malunod lalo na kung hindi siya marunong lumangoy. Kaya kayo, tandaan ninyo, laging sumunod sa utos ng inyong magulang lalo na kapag sinasaway kayo, sapagkat sinasabihan kayo para sa inyong kabutihan. Kaya laging makikinig. Ngayon naman, pagmasdan natin ang pansampung larawan. Ano kayang ginagawa ni Mario sa larawan? Sabihin nyo nga. Tama! Inaabot niya at gustong paglaruan ang kasirola na may pinapakuloang tubig. Ang sanhi ng pangyayaring ito ay ang pakikialam ni Mario sa pinapakuloang tubig ng kanyang tatay. Ano sa tingin ninyo ang magiging bunga nito? Sabihin nyo nga. Magaling! Maari siyang matapunan ng kumukulong tubig o mapanlian. Delikado kaya ito sapagkat maaring malapnos ang kanyang balat mula ulo hanggang paa. Kaya kayo, kapag may nagluluto sa kusina, huwag na huwag aabutin o pakikialaman sapagkat maari kayong maaksidente at delikado para sa inyong mga bata. Pagmasdan naman natin ngayon ang pang-11 larawan. Ano ang napapansin ninyo na ginagawa ni Tonyo sa kusina? Magaling! Sinisilip niya at pinapakialaman ang oven sapagkat may naaamoy siyang masarap na pagkain na niluluto dito. Ang sanhi ng pangyayaring ito ay ang pakikialam ni Tonyo sa oven. Ano kaya sa tingin ninyo ang magiging bunga nito? Sabihin nyo nga. Magaling! Maari siyang mapaso, lalo na kapag hahawakan ang salamin nito o kaya'y bubuksan. Kaya mga bata, tandaan, muli kapag may niluluto sa kusina si mama o papa, huwag na huwag papakialaman sapagkat maari kayong mapaso o madisgrasya. Ngayon naman, pagmasdan ang pang-12 larawan. Ano kayang ginagawa ni Richard sa larawan? Sabihin nyo nga.
Mahusay, naglalaro siya ng laruang eroplano. Ang sanhi ng pangyayaring ito ay ang paglalaro ni Richard ng eroplano. Ano sa tingin ninyo ang maaring maibunga nito kung hindi siya tumitingin sa nilalakaran niya? Mahusay, nabangga ang paa ni Richard sa mesa kaya napaiyak ito. Huhuhu, at napatili sa sakit. Kaya kayo, kapag kayo ay maglalaro, laging mag-iingat. At kapag tatakbo, titingnan ang nilalakaran. Pagmasdan nga ang mga larawan, ano ang inyong napapansin? Sabihin nyo nga, magaling! Ang sanhi ng sitwasyong ito ay ang pag-aaral ng mabuti ni Maricar. Mga bata, ano sa palagay nyo ang maging bunga nito? Sabihin nyo nga muli. Tama! Ito ang magiging dahilan upang makakakuha siya ng matataas na grado. Ngayon naman, ating pagmasdan ang sumunod na larawan. Ano naman ang inyong napapansin? Sabihin nyo nga. Tama! Nagsasanay sa pagbabasa si Marcos at Akisha. Ito ang sanhi ng sitwasyong ito. Dahil sa pagsasanay nila lagi sa pagbabasa, ano ang tingin niyong magiging magandang maidudulot nito o magiging bunga nito? Sabihin niyo nga. Mahusay! Ito ang magiging dahilan upang makakakuha sila ng mga medalya at mas magiging mahusay pa sila sa kanilang pagbabasa. Ngayon naman, sasagutan lamang natin ang mga sumusunod na gawain. Pagmamasdan lamang ang mga larawan. Pagkatapos, pagtambalin ang mga larawan ayon sa sanhi at bunga ng mga ito. Gumuhit ng linya mula sa kaliwa papunta sa kanan. Pagmasdan natin ang unang larawan. Ang sanhi ng pangyayaring ito ay ang pagtayo ni Marie sa upuan malapit sa bintana ng kanilang bahay. Kanina pa siya sinasaway ng kanyang mama. Ano kayang magiging bunga ng kanyang pagsaway at hindi pagsunod? Ilagay nga inyong sagot. Mahusay, maaring maging bunga nito ang kanyang pagkahulog na sadyang napakadelikado sa mga batang katulad nyo. Pagmasdan naman natin ang pangalawang larawan. Si Tina naman, inakyat ang kanilang kabinet na puno ng mga aklat. Ano kayang magiging bunga ng kanyang ginawa? Magaling! Siya ay maaring mahulog at bumagsak sa kanya ang mga aklat at ang mismong kabinet. Delikado din itong mangyari sa mga batang katulad nyo. Ngayon naman, pagmasdan natin ang pangatlong larawan. Ang sanhi naman ng pangyayaring ito ay ang paghawak ni Mario sa pusang gala na hindi niya kilala. Ano kayang maaring maibunga nito? Lagyan nga ulit ng guhit.
mula kaliwa papuntang kanan. Magaling! Kinalmot siya ng pusa. Kaya kayo, wag na wag ninyong lalaruin o papaluin ang mga pusa o aso o namang hayop na makikita nyo sa daan, lalo na't hindi kayo kilala, sapagkat maaari silang may rabies na sadyang napakadelikado sa mga batang katulad nyo. Sasagutan natin muli ang mga sumusunod na gawain. Pagmasdan muli ang mga larawan. Pagkatapos, pagtambalin ang mga ito ayon sa sanhi at bunga ng mga ito. Gumuhit ng linya mula sa kaliwa papunta sa kanan. Pagmasdan nga natin muli ang mga larawan. Anong napapansin ninyo sa unang larawan? Mahusay! Pinapakialaman ni Sofia ang plinaplansya ng kanyang mama. Ang sanhi nito ay ang pakikialam ni Sofia sa plansya. Ano kayang maaring maibunga nito? Lagyan nga ng guhit ang inyong sagot. Magaling! Maaring magbunga ito ng sunog. Kaya kayo, huwag papakialaman ang pagpaplansya ni Mama, lalo na kung may kinuha siya sa kusina. Sandali. Sa pangalawang larawan naman, ano ang ginagawa ni Christina sa larawan? Magaling! Pinapakialaman niya at hinihila ang tinulutong pagkain ni Mama. Ano kayang magiging bunga nito? Tama! Magiging bunga nito ang pagkatapon ng nilulutong pagkain ni Mama. May posibilidad ding matapon sa kanya ang pagkain. Delikado ito, kaya wag na wag ninyong gagawin. Ano naman ang nakikita ninyo sa pangatlong larawan? Tama! Ang batang si Maricar naman ay umakyat sa cart at tumalon-talon. Ano kayang magiging bunga nito? Magaling! Magbubunga nito ng kanyang pagkahulog. Mahusay! Kaya kayo, wag na wag din itong gagawin sapagkat delikadong mabagok ang inyong ulo at tuluyan kayong mahulog. Muli, sasagutan natin ang mga sumusunod na gawain. Pagmasdan lamang ng mabuti ang mga larawan. Pagkatapos, pagtambalin ang mga ito ayon sa sanhi at bunga ng mga ito. Gumuhit ng linya mula sa kaliwa papunta sa kanan. Pagmasdan nga natin muli ang mga sumusunod na larawan. Ano ang nakikita ninyo sa unang larawan? Magaling! Pinipilit na kuhanin ni Marie ang buto mula sa aso. Ano kayang magiging bunga nito o maaring maibunga? Gumuhit nga ng linya mula sa kaliwa papunta sa kanan. Mahusay! Maari siyang kagatin o kalmutin ng aso. Kaya tandaan mga bata, wag na wag kayong mang-aasar at kukuha ng pagkain ng aso sapagkat delikado ito. May posibilidad na may rabies ito at napakadelikado sa inyo. Sa pangalawang larawan kaya, ang sanhi ng pangyayaring ito ay ang pag-inom ni Richard sa mga likido na makikita sa kusina. Ano kayang maaring maibunga nito? Tama, maari siyang malason at sumakit ang kanyang tiyan. Sa pangatlong larawan naman,
Ano ang inyong napapansin? Magaling, tinutusok ni Marin ng stick o patpat ang kanyang tenga. Ano kayang maaring maibunga nito? Ilagay nga inyong sagot, gumuhit mula kaliwa papuntang kanan. Tama! Maaring mabingi siya o kaya'y dumugo ang loob ng kanyang tenga. Wag na wag itong gagawin, sapagkat delikadong-delikado ito para sa mga batang katulad nyo. Naway marami kayong natutunang mga bagong kaalaman sa ating mga aralin. Gamitin ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Muli, paalam mga bata! Making learning in kindergarten fun and enjoyable through the easiest way for children. Making learning in kindergarten fun and enjoyable through the easiest way for children.